AMLAC nakitaan ang butas ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa pagpresinta sa Kamara ng sinasabing bank transactions ng pangalawang Pangulo. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Joyce Adra. RMN Live Report. Nakitaan ng butas ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagpresenta ng Anti-Money Laundering Council sa Kamara ng sinasabing bank transactions ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Michael Poa, malinaw na pinagsama-sama ng AMLAC ang lahat ng bank withdrawals at deposits ni VP Sara, kaya lumabas na bloated na ang inflows at outflows, gayon din ang kabuang net of figures. Kaugnay nito, iginit ng defense team na sa impeachment court o sa Senado lamang sila maghahain ng mga ebidensya. I think nakikita naman natin sa mga posts that the way the AMLAC numbers are presented, aggregate kasi yan. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. So, simplihan ko lang. Meron akong 1,000 pesos. Dineposit ko. Winidraw ko. Diba? Ang lalabas sa total transactions mo, 2,000 na. Pero actually, ang nasa bangko mo, 0 na. Diba? So, ganun kasimple, no? Now, and so, kaya sinasabi namin na, again, hindi ko sinasabing maling AMLAC. I want to show due respect naman to AMLAC. But the way that AMLAC data is normally presented is that it is an aggregate of all transactions. Nagbanta rin ang defense team na aabot sa Korte Suprema ang sinasabing desisyon ng Commission on Audit na ipabalik kay VP Sara ang 375 billion pesos na confidential funds para sa taong 2023. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming natatanggap. Ang natatanggap pa lang namin ay syempre yung galing sa House na binibigay nila sa amin. Pero yung mismong from COA itself, and I keep on checking with the accountable officers named in that decision, kung nakuha na nila or kami bilang councils, wala pa rin kaming natatanggap actually. Now, ngayon, pagdating sa restitution, hindi pa po panahon para pag-usapan ang restitution because hindi pa po final yung decision na yan. Let me clarify that. After a decision is rendered by the commission proper that is adverse, in this case, to the accountable officers of the OVP, meron pa pong 30-day period within which we can file an MR or we can, or actually, upon denial of the MR or motion for reconsideration, we will go up to the Supreme Court based on Rule 64 of the Rules of Court. At Iginit naman ni Atty. Poa na ang posibleng pagtulog nila sa Supreme Court ng issue ng restitution ay naayon sa rules ng POA. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Joyce Adra, Tatak RMN. RMN Network News.